Sinabi ni Artifact na bagamat mayroong maraming random na junk, bet niya ang ilang nakatagong hiyas sa loob. Ang bida ay nangangailangan ng paglilinaw tungkol sa pag-alam na iba ang kanyang nakikita sa mga bagay mula sa mga tao, kaya tinanong niya ang kanyang artifact kung ano ang kanyang nakikita. May hawak siyang isang bagay na maaaring perpekto para kay Ilyana, ngunit iniisip niya kung ano ang bagay na iyon. Nang maglaon, tiningnan niya ang sandata na ibinigay nito sa kanya, at natuwa ang bida na nakakita siya ng armas na gusto niya. Namangha ang bida, dahil ito ay isang kahanga-hangang ideya na magagamit nila ang kanyang mana upang lumikha ng uri ng sandata na pinakakomportable sa kanila. Ipinagmamalaki ni Memento na mas espesyal ang kanyang kakayahan kaysa sa bagay na iyon. Ipinahayag ni Eliana ang kanyang pasasalamat sa kanya at pinangalanan itong Recordacho, na ikinagulat niya dahil pinangalanan na niya ito. Hindi komportable ang bida dahil inilagay niya ang mga sumpang bagay na ito sa tindahan. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba at mamigat ang kanyang katawan. Sinubukan niyang pumili ng mga bagay na hindi nakakaakit ng pansin, ngunit naramdaman ni Memento na masipsap ang matamis na amoy ng madilim na enerhiya at kamatayan. Kaya nagsimula siyang magmukhang isang taong karapat-dapat na tawaging kanyang kapareha. Ngunit hindi niya ito nagustuhan. Nagtaka si Ilyana kung kailan sila aalis, at ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Letty na nakahanda na ang kanyang mga gamit para makaalis na sila sa sandaling kunin nila ang mga ito. Maya-maya, nasa piitan sila kung saan niya pinapatay ang duwende. Naalarma siya nang makita ang isang punong duwende at tiniyak na dapat ay malapit na sila sa Gelen ngayon. Ipinapalagay nila na ang sino mang nagmamay-ari ng lupaing ito ay hindi nababantayan ng mabuti, at inutusan niya si Ilyana na makitungo sa iba tulad ng pakikitungo niya sa malaki. Pinagtibay niya ito at itinutok ang kanyang palaso sa mga mata ng duwende. Ungol ng isang katabi niya. Sumugod ang duwende at sinaksak ang bida, na namangha kung paano ito gumana. Natutuwa siya na ginagawa ng Manticore Leather ang trabaho nito, at ganap siyang maayos dahil dito. Iniisip niya kung tatawagan ba niya itong armor dahil kinuha niya ang pagkakataon. Si Stekhiz naman, kaya tinitigan niya ito at ngumisi. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang, at ito ay umungal, at lahat sila ay patay. Kontento na ang bida dahil madali niya itong mapasuko. Nagtanong si Ilyana kung ang layunin nila sa susunod na lugar na ito ay turuan ng leksyon ang tiwaling punong nayon. Pinagtibay niya na plano niyang tulungan ang mga taong bayan at putulin ang isa sa mahalagang pinagmumulan ng kita ng maharlikang pamilya, at narinig niya ang isang bagay na medyo kawili-wili mula sa kanyang kaibigang si Dalton. Tinanong ni Dalton kung mayroon siyang isang Panginoon na nagngangalang Borden na nagsimulang mag-ipon ng toneladang pera, at naalala niya na siya ang Panginoon ng Gelen at nagtaka kung bakit bigla niya itong pinag-uusapan. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw na ginagamit niya ang mga pondo upang bumili ng maraming artifact hanggat maaari, at lahat ng mga ito ay itinatago sa isang lugar sa Gelen. Sa wakas, narating nila ang nayon, nakita nila ito mula sa itaas ng bangin, at nagpas siyang maghanap ng matutuluyan. Pumasok sila sa nayon kung saan kinukuha ng isang sundalo ang baboy mula sa sundalo, at hinihiling niyang palayain ito dahil kung kinuha niya ito, wala nang matitira sa kanyang pamilya. Pinagalitan siya ng kawal at inutusan siyang manahimik, dahil ang lahat ng pag-aari nila ay pag-aari ng Panginoon, kaya dapat na siyang huminto sa pag-ungol sa kamay sa baboy. Galit na pinandilatan siya ni Ilyana at gusto niyang magkusa na tulungan ang kawawang iyon. Ngunit nang pigilan siya ni Stek, malinaw sa kanila, at alam niyang hindi iyon tama, kaya may gusto siyang gawin. Inutusan niya itong maghintay sa ngayon, dahil dapat nilang suriin ang sitwasyon bago masangkot. Pilit nilang inagaw sa kanila ang baboy at umalis. Nagsimulang umiyak ang lalaki, kaya nilapitan siya ng bida, naglabas ng barya sa kanyang bag, at ibinigay sa kanya.
Tinanong niya kung naghahanap sila ng matutuluyan. Ginawa nila ang masarap na ulam para sa kanila, bagamat sila ay tinanggihan dahil hindi nila kailangang gawin ang lahat para sa kanila. Ngunit ito ang pinakamaliit na magagawa nila dahil hindi sila magiging tama kung hindi sila nagmamalasakit sa kanilang mga bisita. Ipinaliwanag ng lalaki na pinagsasamantalahan sila ng mga taong iyon sa loob ng ilang taon. Sa una, ito ay isang maliit na pagtaas lamang sa gastos sa paggamit ng mga pasilidad tulad ng water wheel. At pagkatapos ay nagsimula silang gumawa ng lahat ng mga nakakatawang parusa at tol na ito. Napabuntong hininga ang lalaki. Kinailangan nilang tiisin ito dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Kaya ang tanging magagawa na lang nila ay humiga o manirahan sa tago. Hindi madali para sa kanila ang kumita ng pera, kaya hindi rin opsyon ang pagbili ng kanilang kalayaan. Para sa akin, mas malala pa sa kanila ang nangyari, kahit na ulila siya. Ito ay walang kahulugan sa kanya. Nagtaka si Ilayana kung bakit nagnanakaw ang mga sundalong iyon sa mga magsasaka. Dahil kung nakakolekta sila ng ganoong kalaking pera, hindi sana sila nahihirapang bayaran ang mga sundalo ng kanilang sahod. Paliwanag ng lalaki. Ito ay hindi masyadong masama hanggang sa sinimulan nilang singilin ang lahat ng mga buwis na ito. Ngunit kahit ang sahod ng mga sundalo ay binawasan. Para sa ilang kadahilanan, iniisip ng bida na marahil ito ay dahil ginagastos ng Panginoon ng bayan ang lahat ng pera sa ibang bagay. Nag-istratehiya siya kung paano niya ito dapat lapitan at pinag-isipan. Kung nakaipon siya ng ganoon kalaking pera, tiyak na itinatago niya ito sa isang lugar na hindi alam ng karamihan. Naalarma ang bida at nagtanong kung gaano niya kakilala ang mga sundalo. Ipinaliwanag ng lalaki na madalas niyang marinig ang mga sundalo na nag-uusap sa pub ng bayan. Napangiti ang bida nang magkaroon ito ng katuturan dahil ang lahat ng mahahalagang impormasyon ay karaniwang napupunta sa isang bar sa kalaunan, kaya nagdahilan siya sa ibang pagkakataon. Namangha ang mga sundalo sa bar, dahil medyo matindi siya at hindi pa nila siya nakikita doon. Mukhang challenging siya, kaya tinanong nila kung saan siya nagtatrabaho, dahil hindi siya makapaniwala na natalo niya siya sa isang arm wrestle. Tumawa ang bida at sumagot na siya ay nagtrabaho dito at doon bilang isang mersenaryo dahil ginawa niya ang lahat ng tama para sa kanyang sarili. Namangha ang sundalo nang malaman ang tungkol sa mersenaryo, dahil alam niyang may kakaiba sa kanya. Ilang tao lang ang nakikita nila na may uri ng espirito sa mga bahaging ito at nagtatanong kung maaari siyang bilhan ng inumin. Sumang-ayon ang bida, sinabing pahalagahan niya ang kanyang pagsisikap dahil maaari siyang uminom pagkatapos ng mga halimaw na iyon ngayon. Nagulat ang kawal, dahil walang mga halimaw na ganoon kalakas sa paligid. Pahayag ni Stek na akala niya ay baka konting duwende lang o may ingay sa bayan, pero nasagasaan niya ito. Ang pinuno, ang sundalo, ay hindi nagulat nang malaman ang tungkol sa hitsura ni Shefton, dahil madalas nilang nakikita ang mga ito at nagtatanong kung natalo niya sila. Sumagot ang bida na halos hindi niya nagawang makatakas sa kanyang buhay dahil walang pagkakataon na manalo ito, kaya umaasa siyang mabibigyan siya ng payo dahil pro sila sa larangang ito. Natawa ang sundalo at sinabing marami siyang dapat matutunan bilang isang mersenaryo. Malalagay siya sa malaking problema kung hindi man lang niya mailabas ang isang maliit na duwende. Ipinaliwanag niya na kapag siya ay kaedad niya, ang kailangan lang nilang gawin ay iabot sa kanya ang isang sibat, at madali niya silang mapasuko sa isang suntok. Nang maglaon, nalasing sila at sinabing madali niyang matalo ang isang pinuno kung mayroon siyang tamang gamit. Galit na hinampas ng sundalo ang mesa at sinabi na ang lahat ng pera sa lupaing ito ay nasasayang sa pagbili ng mga artifact na iyon. Nagtataka siya kung bakit hindi muna ginamit ng kanilang Panginoon ang pera para bayaran ang kanilang sahod, at nagtataka ang bida nang magsimula siyang maglasing, kaya oras na upang ihagis ang pain.
Ipinakita niya na nagulat siya nang malaman niyang napakayaman ng kanilang Panginoon, na tila magandang pagkakataon. Inamin ng bida na mayroon siyang artifact, ipinakita sa kanila ang kanyang enchantment artifact, at tinanong kung sa tingin nila ay magbabayad siya ng malaki para dito. Napabuntong hininga siya at inisip kung tapat ba talaga sila o tanga lang, dahil sa reaksyon nila ay nagpalinaw sa kanilang iniisip. Tiniyak ng sundalo na huwag mag-alala dahil nakita niya kung paano gumastos ang Panginoon, dahil bibilhin niya ang artifact kahit na natatakpan ito ng tae. Inutusan niya siyang magtungo sa kastilyo kung interesado siyang ibenta ito upang makita si Lord Chelsea, ang pinuno ng kabalyero, dahil karaniwan niyang pinangangasiwaan ang ganoong uri ng negosyo. Lumabas siya ng bar na lasing, at hinihintay siya ni Ilayana. Nang makita niya siya, nagtanong siya kung nakuha niya ang impormasyong gusto niya. Humingi ng paumanhin ang bida, dahil akala niya ay makakawala siya, ngunit naging isang malaking inuman. Habang papaalis, iniunat niya ang kanyang mga braso at namangha na nakakainom ang mga sundalong iyon. Hindi maintindihan ni Ilayana kung paano natiis ng mga taong iyon ang mapait na likido. Maya-maya pa ay bamulong siya na parang sinusundan sila. Ang kalaban ay nag-isip sa parehong paraan, dahil sila ay napakalinaw, at naririnig niya ang mga ito mula sa 1 milya ang layo. Nakuha niya ang bato, ginaya ito gamit ang kanyang artifact at ang kanilang katalinuhan, at inutusan niya silang ipakita ang kanilang sarili kung sino sila. Napakaraming kakaibang lalaki ang lumitaw mula sa kanilang pagtatago at itinaas ang kanilang mga espada, at nagpa siya ang pinuno ng grupo na itago ang maikling ito dahil gusto niyang ibigay niya ang artifact at makaalis doon. Bago pa man niya makumplito ang kanyang pangungusap, inatake siya ni Elena at itinapon, na ikinagulat nila. Hindi nakaimik ang bida, dahil hindi man lang niya pinatapos ang kanyang pangungusap, bagamat sasalakayin din niya sila. Minsan iniisip niya kung paano, sa lupa, nagawa niyang talunin si Ilayana sa madilim na kagubatan. Memento remark na siya ay nagpapaalala sa kanya ng higit at higit sa kanya, at siya ay sinaktan siya sa nakaraan dahil sa kanyang tulong. Iniisip niya kung naisip niya na kaya niya itong talunin. Sa isang mahabang labanan, nakuha ng bida ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kasalukuyan ay gusto niyang magmadali doon at tulungan siya. Ito ay higit pa o mas mababa kung ano ang inaasahan niya. Tinanong niya kung ano ang kanilang hinahabol, at sinabi ng sundalo na gusto nila ang kanyang artifact. Hinampas ng bida ang mukha niya at itinapon dahil hindi iyon ang gusto niyang malaman. Nagtipon sila sa loob ng ilang minuto mula sa kanyang pag-alis sa pub, at nakahanda na ang mga itim na uniforme na iyon, kaya naisip niya na maaaring pinaplano na nila ito sa simula pa lang. Ngunit kung siya ang tatanungin nila, seryoso siyang nagdududa na maraming mga baguhan na tulad nila ang maaaring gumawa ng planong tulad nito. Hinawakan ni Stek ang hintuturo ng sundalo at sinabing may gagawin siya, ngunit mabait siyang tao, kaya gusto niya itong bigyan ng pagkakataon. Una, binalaan niya ito na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niyang malaman habang nakakaramdam ng bukas palad at mahigpit na nakahawak sa kanyang daliri. Tiniyak niya sa kanya na kung hindi niya sasabihin sa kanya simula sa susunod na araw, hindi siya kumakain gamit ang kanyang mga kamay. Salamat po sa panonood.